pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang malalimang issue kaugnay nga po diyan sa kaguluhan sa Middle East at ang epekto po nito sa mundo kabilang na po sa Pilipinas. Nasa kabilang linya po natin si Professor Renato De Castro mula sa Department of International Studies ng De La Salle University. Magandang umaga po, Professor De Castro. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning po, Professor De Castro. Magandang umaga sa inyo, John. Magandang umaga sa inyo, Drew. Kamusta po kayo? Po. Okay naman Salamat po. Salamat. Opo. Kayo naman po. Prof, kumusta kayo? Kaya pa ba? Ano pa ba? Don't panic mode pa rin ba? Manageable pa ba ang sitwasyon? Do you think, Prof? We can bring out the best in us. Crisis generally brings out the best in people. So, ang tingin ko rito is something very challenging, pero at this given point in time, we have no choice but to survive and not to despair. Aha. Dito pa rin ba natin panghahawakan, Professor De Castro, yung sinasabing pagiging resilient ng mga Pilipino? Yan to. Wala tayong choice yan unless we want to solve up. So, when the going gets tough, the tough gets going. Ika nga. Opo. Prof, medyo ayusin lang namin yung iyong audio. Babalikan ka namin, ha? Prof, hold on for a moment. Opo. Yan, pag-usapan natin yung mga mahalagang... Maganda yung binabanggit niya. Kasi yung unang-unang buga niya, hindi natin nakuha kung ano yung ibig niya sabihin. Pero yung maganda ron, yung sinasabi niya yung pagiging resilient ng Pilipino, no choice tayo. Ilang beses ko na narinig yun. Oo. Diba? Yan naman talaga pinangahawakan natin. No choice, ika nga eh. May sabi niya, when the Going gets tough, the tough gets going. Yan tayo eh. Diba? Hindi, sa totoo lang, yung binabanggit niya na kung kailan may problema at matinding pagsubok, diyan nakikita. Alam mo naman kasi. Diyan nakikita ang tibay ng mga Totoo Pilipino. naman. Kaya lang, kumbaga sa huwag mong ilalagay sa bingit Pwede ng ba alanganin tayong kasi mga Pilipino. manawagan kay Uncle Donnie? What about? Can we appeal What about? You know what? to stop this madness? Actually, you know what? Not only for Uncle Donnie. If you're listening, Uncle Donnie, We should ask also Uncle Benji. who? Netanyahu. Uncle The Benji. BFF of Uncle Donald. I know. You know? Ayan. Alright, Balikan po natin si Professor De Castro. Prof, Hello? yan, Nadidinig niyo malinaw ako? na po tayo. Alright. Sige ho. Prof, with your indulgence, pakibanggit nyo nga po yung unang-unang ibinuga nyo kasi medyo malabo kanina para maintindihan lang po ng ating mga kababayan. Well, if the going gets tough, the tough gets going. Ika nga. Hmm. Challenge yan eh. Let's look at it as a challenge. Oo. This is not the first time that we have encountered this time of a crisis. Po. Pero kung titingnan po natin, Professor Renato De Castro, hindi po ito yung, ito yung mukha yung pinakamatinding challenge dahil hanggang ngayon nararanasan natin at posibleng huwag naman mangyari, hindi natin kontrolado. Tama po ha, Prof? At talagang gano, pag nangyayari ho talaga yung mga tinatawag natin international developments, katulad nga ho ng gera dyan sa Iran, talagang yung capability natin i-control ay limited. The only thing we can do is, of course, yung elemento ng national unity, cohesion. Hindi na tayo dapat magkawat-watak. Dahil isa lang yung tinakaharap po natin, isang crisis, and we also have to rely on ourselves for national resilience. Ang sagot ko po sa inyo, sa tingin ko po, hindi pa po pinakamalala. Kumbaga nakikita lang ho natin nga isa stress test or possible rehearsal na isa pang malalang crisis na mga aring mangyari in the next few months. So, Few months? Prof, are you saying na this is only a prelude to a much more catastrophic event? Lalim naman. Na mas malapit pa ho sa atin, sa neighborhood natin. Alright. Okay. So pwede... Kasi ang nangyayari go ahead, ho ngayon, yung mga crisis at mga conflict na nakikita natin, link yan together ho. Parte yan ho nakikita natin ng isang ongoing strategic competition ho laban sa yung mga bilang ho sa mga malalaking bansa. Nandyan ho ang Estados Unidos, nandyan ang China, Ruso at Iran. Actually, nakikita ho natin ang resilience ng Iran ho, despite na binomba na sila ng Israel at Estados Unidos,
kaya pa na ho nilang mag-fire ng napakaraming missiles Mm. at talagang accurate ito, no? Tinamaan ho yung isang American AWAC plane doon sa Saudi. Kasi ho, tumutulong ho talaga sa kanila ang Ruso at China. Alright. Behind the scene, ano? Tama ba? Masasabi Oo. bang behind the scene? Oo. Yung mga missiles ho ng Iran, yung mga rocket fuel na ginagamit ng Iran, galing ho yan sa China. Aha. Tapos yung intelligence ho, na kumbaga na pinpoint ho yung mga targets nila sa Israel, yung mga American warships na nakapaligid ho doon, yung intelligence ho dyan, galing ho sa Russia. Mhm. Okay, Alright. opo. Prof, dito kanina kasi may although tinanggihan po ng Iran, ano hong basa ninyo dito sa ginagawa po ni uncle mo? It's your Uncle Donnie ni US President Donald Trump. Tinanggihan po ng Iran yung hirit na Ceasefire. Pero teka lang, parang ako'y nagtataka lang ho, Prof. Ah. Ang US ang hihirit ng ceasefire despite na sila Kasi po sila nagpasimuno ang eh. nagpasimuno, nag-start po nitong gera po na ito. At talaga siguro nagbi-build up ko lang talaga tawag nyo nga ho, si Uncle Don, Mm. ng more military assets that is actually geared for escalation ho. Unang-una ho, dumadami na ho yung carrier battle groups na pinapadala niya ho dyan. No? Pangalawa ho, yung nakikita kong alas nga ho ni Uncle Don, tinatawag nyo nga ho dyan, yung ground forces ho. Mm. No? Nandyan na ho yung dalawang Marine Expeditionary units ng kapaligid. Tapos nandyan pa rin ho yung 82nd Airborne Division. Mhm. So ang bala ko palagay ko ni Uncle Don, tawag nyo nga ho, is escalation through possible ground invasion ho. Mm. Anong nakikita niyo, Prof? Will he succeed? Mahirap po eh. Determinado rin ho yung mga Iranians at nakaka-receive ho talaga sila ng tulong ho. No? Real-time intelligence galing ho sa Ruso at galing din sa China. Tapos yung talagang sa tingin nila talagang kinorner ho talaga ng Amerika, Mm. ng Israel. Kaya push comes to shove ho talaga yung mga Iranians. At the same time ho, ang Estados Unidos naman ho, malaki ang ego niyan, dahil superpower yan, hindi ho yan pagpayag na talagang malagay sila sa isang posisyon na kumbaga they're the one simply asking for a ceasefire. Mhm. Lalo na si Donald Trump, ang personality niya mo, no, yung tinatawag niyang deal making niya, makipag-deal lang niya sa siyo pag nasa position siya of power or strength. Pwede ba natin So sabihin, ayan ho yung nakikita ko. pwede ba natin sabihin, Prof, na in short nang bubuli itong si Uncle Donald? Talaga ho, ganyan ho ang reality sa mundo. Tayo, binubuli ho tayo ng China. Mm. So again, sabi nga ho ni Thucydides, nung pinag-aaralan niya ho yung Peloponnesian War, the strong do what they have to do, the weak would have to accept their fate. Sa situation na ito, ang Estados Unidos yung strong, unfortunately ho, yung Iran yung weak. Pero So, I cannot help but also admire ho yung mga Iranians Okay. for their determination ho to fight for what they believe is right, yung defense Opo. ng nilang bansa. Prof, pero remember natin, Iran is not Iraq. So it will be an uphill battle for the US to I think opo. ang estimate I totally agree with you. Nakita ko nung sa edad ko ho, nakita ko nung nilusog ang Iran ng Iraq. Halos 7-8 years yung labanan ho nila. No, talaga ho yung determination nila, of course, nandiyan ho sa tradition ng Iran yung history nila being the Persian Empire, yung panahon ni Leonidas, yung 300 Spartans ho, ni Xerxes. Tapos yung paglaban ho nila sa mga Romano, yung mga Parthians ho, Seleucid. So meron, it's an ancient kingdom ho. At ang tingin niya ho, sa Middle East, nag-iisa siya. Kasi ang Iran ho, hindi naman Arab yung yan eh. Persian. So nandun ho yung tradition nila. Nakikita ho natin talaga, it's a clash between two, one ancient great power and the only superpower in the world at this point in time. Alright. Prof, may binabanggit na kung hindi sinusugan o sinulsulan for that matter ni Benjamin Netanyahu si US President Donald Trump, hindi niya gagawin tong hakbang na to. Naniniwala ka doon? Palagay ko may common interest ho sila eh. That is hindi what? naman ho tanga rin ng may common interest ho sila. Ano po yun? yun? Unang-una, yung basic ho, yung nuclear arms program ng Iran.
Ha? Of course, ang target talaga ng Iran, Israel, pero sa pananaw ng Amerika, pag nag-develop ng nuclear weapons ang Iran, it will upset the balance of power ho sa Middle East. Mm. No? Mm. So ang nakakatawa nga ho nagkakampi ngayon ho ang Israel at yung mga Arab states. Mm. Kaya in fact, isa ho sa mga reason bakit talagang si Donald Trump po ang Estados Unidos, they're digging their heels, they're escalating it, may susunod ho ng Prince ng Saudi Arabia. Mhm. So May hindi lang ho si bumubulong. Netanyahu ho. Oo, may bulong ho ng Prince ng Saudi Arabia. Mm. Kasi So, nagalit rin yung Saudi Arabia at yung Gulf states nung tinira sila ng Iran. mm. Oh, Alright. so meron din hindi lang in a way, masasabi ho natin nag-umpisa yan, it's between Iran versus Israel and the US. Pero nung tinira ho ng Iran yung mga Gulf states, lalo na yung Saudi Arabia, Mm. nagkaroon na ho ng further complication third Mm. party. Tapos Right. sinasabi ko nga ho, dinidiscuss natin, behind Iran are of course Russia and Mm. China. Alam po ba ng US at ng mga kaalyado niya na gagalaw ang Russia at saka China in favor of Iran? Oho, kasi meron ho tinatawag na talagang axis of discord eh. Ah. Kasama pa rin ho dyan ang North Korea and even Venezuela. Kaya nilusob ho ng Estados Unidos ang Venezuela sa sa Mhm. South America ho. Maduro ba yon? Ang Ah, target ho Venezuela? ngayon talaga, Presidente, Opo. Maduro. Prof, ito, si worst Maduro case ho. scenario, wag naman mangyari. Matutuloy ba sa World War III to? ang ito yung makikita ko, no? Posible ho. Makita ho natin yan siguro kung magkaroon man ng de-escalation, ceasefire, or magkaroon ho yan ng push comes to shove, it will plant kumbaga, seed for future conflict Mhm. na maari ho dito ho sa ating neighborhood ho. Kasi ho, nagmamatsyag ho ang China. Kung paano ho kumikilos ng Amerika, nagpadala nga ho ng spreadsheet ang China, tinitignan ho talaga yung capabilities ng Amerika, Correct. yung depletion ng Amerika ng kanyang cruise missiles, saka yung mga advanced weapon system, yung vulnerability, kasi may binabalak ho ang China. Ayun, opo. Prof, sa madaling sabi, para po sa kabatiran ng mga tagapakinig, ito po ay nagsisilbing blueprint. Tama ba? Opo. Ang term ho, rehearsal or sometimes a stress test Mhm. for the Mm. US military for a possible contingency in Taiwan. Ayun, Alright. alright. Eto na Nako. yun. Prof, nasa Taiwan na tayo, Oo, pero lapit na. Lapit na. Teka lang. Ito, opo. Hold your horses Teka naman lang. muna. Teka lang. Lapit na yan ah. Lapit na, Prof. Dito muna tayo sa epekto nitong gera. Sige muna. So, nakikita mo, kasi binabanggit ng iba, nakikita nila tatagal pa. Tagal, oh. So, ang basa mo, Prof, tatagal talaga. Or Tatagal ho yan, Opo. but at the same time ho, kumbaga, ito ho, historically ho the end of one conflict would plant the seeds for another. Mhm. Historically ho yan. Mhm. Second World War planted the seeds for the Cold War. Yung end ng Cold War planted the seeds for future conflicts, no? Yung war on terror, yung civil war sa Don't Yugoslavia. forget the Korean War. Oh, Korean War. The seed was planted with the end of the Actually, Second World War. Prof, Korean War, armisticio lang yon. Of course, technically, two Koreas are technically at war. Opo. I totally agree with you, Uyo. So, ganun ho yung maaring pumagalan, maaring mag-ceasefire, but this conflict has already planted the seeds for your future conflict. Hopefully, as an analyst, as a scholar ho, I hope it will not happen. But Nalangin we natin. are in this period ho, na talaga, ever since nag-start ho yung Russian invasion of Wag Ukraine, naman sana. Mhm. nagkaroon na ho na tinatawag natin domino effect. Right. Oh. Right. So, wag naman sana ho. Pero, Oh. again, looking back at history, I cannot help to be pessimistic when we look at, of course, what we call yung war contagion. Now, one conflict would trigger another. Prof, pasensya na. Pero sa lahat po ng Oho. naging presidente ng US, wala sa itsura ni Donald Trump ang utak pulbura eh. Yung tinatawag natin ganun eh. At negosyante siya eh. So, nagkamali ba siya sa galaw niya, sa tingin mo? Hindi, kasi negosyante siya,
Pero siya yung negosyante ho na pagdilang sa inyo if he's always in a position of strength. Aha. Ayun yung Pinangahawakan tinatawag niya niyang talaga. deal making. Mhm. Every time he said, Art I of want the to have a deal, deal, ika nga. Oo. eka nga, he would have to dictate the terms of the deal. He will never approach a deal from a level playing field. Ayun ho yun na-miss natin every time he said he wants a deal. Mhm. But always though, when he has a deal, he should always determine or dictate the terms of that deal. Taas ng ihi ah. Oo. Siya, ano? Eh, Diba? naging bilyonaryo. The first Oo, time that the syempre. United States, Aha. nagkaroon ho na negosyante na bilyonaryo. Ha? Mhm. Okay, mag-local tayo, Prof. Yan. Kakayanin Oho. pa ba natin? Kaya ho natin yan. Basta ang importante lang ho, yung pagkakaisa and a sense of national resilience. Mhm. Hindi ba, Alright. hindi ba basang-basa na yung word na yan, Professor De Castro? Ilang, Yung resilience na yun. ilang generasyon ko na bang narinig yun? Narinig ko yun, kinikilabutan Tayo. na ako. Nandito po tayo, ilang crisis na ho naharap natin. Noong 1973 ho. In fairness. Actually, totoo naman. Totoo. 79. Ah, Nung in-invade ni Saddam Hussein ang Kuwait. ah, 1989-1991. aha. So we have no choice but to survive and of course develop our sense of national resilience. So Kailangan ba na nating maghanda ng armas at ng puwersa para sa bagay na yan? Ano pong preparations Hindi, po natin dyan? Just in In case. case. Lumapit eh. hindi, unang-una ko yung na-realize natin yung importansya ho natin yung we have to prepare for long-term crisis. Mhm. Na-realize na ho natin yung reserve natin ng petroleum products Yes, yung, 45 days lang. So we have to develop yung talaga, we have to plan for more than 3 months, 90 days. Pa. And probably it's time na mag-shift na ho tayo from yung petroleum-based economy to renewables. Lalo na ang importansya ng nuclear generation, nuclear energy po. Ibang bagay. Nakalimutan ko ito yung sasabihin ko. Yung, ang tawag dito, kaya pa ba natin, nakikita niyo po ba yung tamang direksyon ng ginagawa ng pamahalaan? At tama rin po bang paniwalaan silang don't panic? Kontento ba kayo sa ginagawa nila ngayon, Prof? Well, ano yung choice natin kung mag-panic ho tayo, what will we get? Alright? What about Tama, yung what is important? galaw po ng pamahalaan natin? Ganun ho, talagang steady ho yung approach. Huwag tayo mag-panic. What is important is we take stock of what we have. Again, I emphasize the importance of national unity ho. And of course, on the basis of this, we could develop a sense of national resilience po. Kasi, ayun nga sa sinasabi ko po, what we're experiencing right now is probably just a rehearsal or a stress test for a much more dangerous and more proximate crisis. Opo, Prof, kamusta naman po, ano pong reaction po ninyo sa pakikipag-usap naman ng Pilipinas sa China in terms of energy Energy. exploration? Palagay ko, not taken out of context ho, Mhm. yung interview ni President Ferdinand Marcos Jr. ho. Mhm. Kasi tinanong kayo, ano yung options? Yeah, it might provide an impetus, no, for for continuing this joint development. But I don't think it will go any further, no? Kasi talaga iba rin naman yung ano sa atin ng China ho, no? Iba ho yung tingin din sa atin ng China, Tama. no? Kasi unang-una ho, no, yung joint development, nangyari na ho yan. Lalo na ho sa panahon ni dating President Rodrigo Duterte at wala rin ho tayo napala. Panahon na ho yan nung administrasyon ni President Duterte na malapit ho tayo at ang polisiya po natin is appeasing China. Okay. Mhm. Ngayon ho, talagang iba ho talaga yung tingin sa atin ng China. Lalo na ho, nakikita ng China ngayon. Paano magiging seryoso po sa atin ng China samantalang napakalaki ng balikat ng exercise na ikukontak Right. natin with the Opo. US. Opo. Na Last na lang nagsimula po, no, yung opo. Sputnik. Last na Oo. lang po on my part, Prof. Opo. US, although malayo, we're not sure about kung talagang tayo ba ay sasamaan hanggang huli na US, China, we're not sure din, no? Do you think kailangan ho natin maghanap po ng iba pang kakampi, Alyado. kaalyado At this point in time. within the sinasabi natin dito sa Asia Pacific region? And who will But at it this be? point ho, no, nandyan ho ang US.
nakafocus pa rin ho sa Indo-Pacific. Ngayon ho sa balikatang exercise ho, actually makikita ho natin dalawang US divisions ho, ground troops. Nandiyan ho ang 1st Marine Division ho, tapos nandito na ho yung 25th Infantry Division na galing ho ng Hawaii. Tapos nandito pa rin ho ang ship ng Indo-Pacific ho. Ang importante ho talaga, dagdagan ho natin. Andiyan ko nakikita ang bansang Hapon po. Alright. Ang Japan ho, ang unang nag-ship po sa atin ng diesel. Right. Humingi ho tayo sa China, dinedma ho tayo ng China. Yung mga diesel ho, I don't know, hindi ko maalala ho yung ilang tonelada ho. Sabi ho ng Department of Energy, ang Japan ho ang nag-ship sa atin ng diesel. Mukhang bumabawi yung Malapit Japan. sa atin ang Japan. Ah. Tsaka sa tingin ho talaga ng Japan, importante ho tayo. Dahil po tayo ng tinatawag natin the first island chain. Aha. Ayan ho yung Japan, Taiwan, and Philippines ho. Prof, as much as we want to, dami naming natutunan. Mukhang absent ako ng mga panahon na itinuro sa paaralan yan. Dami ko natutunan. From time to time, abalahin ka namin, Prof, ha? From time to time, Sana ha? matapos na nga Opo. yung, ano na yan, gera na Opo, yan. at ha? panalangin natin Yeah, matapos until na they to. can call. Opo, Pero opo. sabi ko nga ho, the end of one conflict simply plants the seeds Aha. for future conflict. Ayun. Huwag naman sa near future yan, Prof. Sana magkaroon naman ng divine intervention. Divine intervention. ang Salamat po, kailangan. Prof! Opo. Ingat po. Mas Diyos na po yan pag nagkaroon ng divine intervention. Aha. Second Nangyari mo coming yung na. Huwag na. Wag na. Alright. Salamat po, Prof, ingat. thank you so much, ha? Abalahin ka namin from time to time. Thank you, thank Good you. morning, Bye, sir. Back and control. Apo. We have to defend our country ho. Ang ating mga kababayan po. Alright. Good morning po. Thank you, sir. Ingat Ingat. po, Good morning, ingat. good morning, and good luck sa atin. Ay, naku. Alright. Divine intervention. Kinabahan ako Second bigla. coming na. Oo. Kinabahan ako bigla para doon sa mga anak ko. Ah. Kasi kung palapit ng palapit at talagang naging alam mo na, We don't have a choice oo. Pero, but to survive. mhm. Yun lang. Hindi, pero sabi naman mahal tayo ng Diyos. Oo naman. Oo naman. Tayo lahat tumakbo. Wala tayong ibang tatakbuhan. Alright. Diba? Nako. Ayan, si Professor Renato De Castro, isa pong international studies experts po at geopolitics expert.